still worthy of my song. Kasi pinipigilan akong pantahin yan sa show. Okay. Bawal daw. Oh, bawal. Hello mga stories, welcome back sa channel mong reaction dito sa ating channel mga stars. Salamat din at ngayon itong for today's video, diretsahan tayo mag-react ng nakaka-intrigang payag ni Grok Glock9 ng mga show dahil sa pinipigilan siyang kantay ng kantang upuan. Dito pala mga stars, so malinaw na agad ang tanong, kung ang isang kanta ay totoo at may tinatamaang reality, bakit mga taong gustong patahimikin ito? Well, simple lang usapan natin ngayon, kapag takot ka sa kanta, bakit hindi yung kanta ang problema? Baka yung totoo ang ayaw mong marinig. Diba? So, mga stars, basahin mo natin ito. Galing to sa Pilipinas pa ngayon. Pinipigilan ako kantahin yan sabi niya, huwag mo rapper at singer na si Glock9 ay minsan ay pinagbabawalan siyang kantahin ang kanyang hit song na Upuan sa mga pinupuntahan niyang show. Minsan pinipigilan akong kantahin yan sa show sabi ni Glock9 sa podcast sa IBC with Cara David. Mamaya papanoorin natin yung clip, Pero sa tanong ka, bakit? Bawal daw, sabi, huwag mo kantahin yan, ganyan, sabi ng isang rapper, Tagtat pa niya, dumating sa point na niisip ko like yung song na Upuan, sabi ni Sir, Kicks sa akin, Sir Kicks sa akin, yung mga kanta natin, hindi na atin yan pag binitawan natin, meron na silang sariling buhay nila. And sometimes I ask myself, and I'm still working of my song. Ngayon, dito pala, hindi na ito simpleng upuan musika. Usapan na ito ng kapangyarihan, takot, at kung paano tinatrato ng sining kapag nagiging salamin ito ng lipunan. Ngayon, mga stars, papanoorin natin yung clip, yung ito, galing ito sa IBC with Cara David sa GMA Public Papers, Panoorin natin, dali. Naku, narang tayo ng Si Francis. Babaeng lumalabas na yung baby sa kanya, tapos sasabihin mo sa tao na hindi kami public hospital, hindi ka pwede dito. Yung mga ganun. So, you realize na hindi fair. Marami talagang nahihirapan. At hanggang ngayon, relevant yung kanta mong Upuan. Lalo na ngayon. Hindi ko alam if it's a good thing. I know. It's not a good thing na relevant yung Upuan with what's happening in politics. Dumadating sa point na iniisip ko like yung song na Upuan. Sabi ni Sir Kick sa akin, yung mga kanta natin, hindi na atin yan pag binitawan natin. Meron na silang sariling buhay nila. Totoo. And sometimes, I ask myself if I'm still worthy of my song. Kasi pinipigilan akong pantahin yan sa show. Okay. Bawal daw. Oh, bawal. Yung mga times na I feel, ngayon ko lang yata sasabihin. Sometimes I feel, nati-take for granted ko yung may mga times na sana. Siguro, kung kinanta ko siya, iba yung dating. Minsan iniisip ko, kasalanan ko ba yun na hindi ko pinanta? Dahil sinabi sa akin huwag kong kantahin. Iniisip ko na lang kasi gusto ko umuwi sa Baka kasi pag kinanta ko, hindi ako makauwi sa ko. Parang So mga source, ito yung aking take ko dito. Well, una, hindi delikado ang upuan hindi siya delikado upuan. Delikado lang yan sa mga taong tinatamaan ng totoo nitong mensahe. So, itong kantang Upuan na to, hindi naman nagpapangalan. Hindi naman kailangan magturo ng direktang tao. Pero alam ng mga nakaupo, kapag tama ang kanta, may maalala talaga sila. Okay? Kaya mga ilan dyan na ayaw nilang marinig, hindi dahil mali ang kanta, kundi dahil napakatama. Parang tinatamaan, di ba? Pangalawa, ito, yung malungkot pero totoo talaga sa natotoo sa lipunan natin especially sa Pilipinas, di ba?
madalas kumakabog ang mga tao sa sining kaysa sa aktwal ng kasalanan. So isipin niyo yan, no? May mga kantang pinipigil, may mga opinion ayaw marinig, no? May mga salitang gustong i-manage na pero yung mga isyong pinagmula ng kanta, no? Nandiyan pa yun pa rin, no? Buhay na buhay pa rin. Isa pa, no? Hindi lang upuan ang ayaw nilang pakantahin. Well, di lang si Glock 9, pati na rin yung yung kapangyarihan ng Ben and Ben. Lahat ng kanta ay may talim at may, di ba? Bakit nila pinipigilan? Simple lang. Natatamaan sila eh. Di ba? In the logical na aspect, no? Kung hindi ka naman ang tinutukoy sa kanta, no? Bakit ka ma-offend? Bakit ka magbabawal? Well, ang pagbabawal ng isang admission of guilt, no? Kapag pinigilan mo ang isang kanta, no? Parang mo na rin sinabi, ako yan. At ayaw kong marinig ng mga tao sa mga mali ko. Parang ganun ang dating sa akin, di ba? Hindi lang ito usapang tunog o usapang tugtog ito eh. Usapan ng mga taong nakaupo na ayaw maalog ang kanilang mga upuan, di ba? Natatakot sila sa kapangyarihan ng mga salita dahil ang sining ay salamin, di ba? At kapag ang nakikita nila sa salamin ay isang halimaw o isang tiwali, no? Imbes na ayusin ang sarili, ang ginagawa nila ay binabasag o tinatakpan ang salamin. Kumbaga parang cover up, di ba? Kaya napaka-ironic ng isang demokrasyang bansa, no? May mga artistang natatakot na hindi makauwi sa pamilya nila dahil lang sa kanta na yan, di ba? Hindi na ito normal eh, okay? Ang sining ay dapat malaya eh. Kapag sinimulan mong busalan ng isang Glock 9 o isa sabihin natin Ben and Ben, di ba? Hindi mo lang pinapatahimik ang artista eh. Pinapatahimik mo ang boses ng mga taong hindi makapagsalita. Di ba? Kaya sa huli mga stories, no, kahit ilang beses niyong bawalan ang pagkanta ng upuan o kapangyarihan, di ba? Hindi niyo mabubura ang mensahe niyan sa isip ng mga ka-stories at ng sambayanan. Mas lalim niyo pinapatunayan na totoo ang mga kantang yan kasi dahil sa mga takot ninyo, di ba? Kaya ang katotohanan kahit ibulong lang yan, mas malakas pa rin ang sigaw ng kasinungalingan, di ba? Kaya mga stories, no, ang masasabi ko lang dito, hindi na ito issue para kung kantahin ba o hindi yung yung upuan o kapangyarihan. Mas malaking issue pa yan. Bakit may mga sitwasyon parang kailangan paalahanan ng isang artist ng pananahimik. Kapag ang singer niya hindi malayong makapagsalita, ang susunod na lang yan, natatamaan dyan, di lang artista, tayong lahat. Even na mga celebrities, di ba? Yung mga nagsisigawan, nagmumura pa nga doon sa di ba? Sa rally, di ba? Numura yung kanilang, yung mga gobyerno, ganyan, di ba? Di lang celebrities, pati yung mga vloggers, especially sa mga political vloggers, di ba? Naalala mo yun, di ba? Na parang binending, no? Ayaw ko magbanggit, pero medyo konektado yun, di ba? Kaya mga stories, no, hindi ko naman sinabing na, na konektado, baka sabihin nyo, lagi gumagawa ko ng fake news, okay? So, di natin alam, okay? May tendency mangyayaring ganun na mangyayari in the future, di ba? Kaya mga stories, ang upuan o yung kapangyarihan na nanatiling relevant ito. Hindi dahil gusto ng mga tao ang gulo, no? Kundi dahil hanggang ngayon, marami pa rin ang nakakita yung mga punto sa kanta. Totoo pa rin yun, okay? So, at yan ang masakit na bahagi, no? Hindi kasalanan ng kanta kung bakit ito relevant. Ang kasalanan ay nasa sistemang hindi pa rin natututo. Okay, so mga stories, kayo, dapat bang, sa tingin nyo, dapat bang magpaubaya mga artista sa mga ganitong pagbabawal para sa kanilang seguridad? O yung ano bang nakikita, anong kanta pang alam nyong kinatatakutan ng mga nasa kapangyarihan dahil sa
lalim ng mensahe nito. So, comment down below at babasahin natin yung kung gusto na Adam, kung gusto ganitong opinionated, logical, and frankly, to the point of commentary videos, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. And be part of Castores membership plan for as low as 39 pesos naman, early videos fresh from the rendering video, no? Meron din tayo monthly naman. At meron tayong 399 pesos a month, no? Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Castores membership ko. As always, mga Castores, thank you and have a great Never Stores. Bye!